Andito tayo ngayon sa edge of Luzon Island. Masabi ko lang, breathtaking, literally at figuratively. Good morning. Andito tayo sa Saud Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte. At nakarating tayo dito gamit ang pinagbabawal na technique. So hindi tayo bike all the way. Kinarga lang natin. Actually nakabakasyon tayo ngayon. Pero pumuslit lang tayo para pumasyal dito sa bayan na to, na napakaganda so far experience ko. Mula sa Saud Beach, pupunta tayo sa sikat na Patapat Viaduct na 20 kilometers lang ang layo. Pagkatapos naman ay didiretso tayo sa Barangay Balawi para bisitahin ang mga naggagandahang rock formations dito. Pabalik, dadaan tayo sa maiksing gravel section bago makarating sa Saud Beach. 42 kilometers lang ang ruta natin, pero mayroon naman itong 600 meters na elevation gain na para sa ganitong distansya ay maahon lang matuturing. According sa forecast, isang oras pa daw bago ang sunrise. So sana may mga maganda tayong makuhang mga videos during sunrise. Pero given na nakaharap sa west at sa north itong Saud Beach and Pagudpud in general, baka hindi rin talaga natin makita yung sunrise. Pero mag-hope na lang tayo. Papunta ngayon ako sa highway. Dadaan tayo sa highway na medyo delikado pag madilim, syempre. So dapat pag dadaan tayo sa mga highway, siguraduhin natin meron tayong proper lighting. Dapat visible tayo sa kalsada, kasi maraming mga mabibilis na sakyan, lalo na sa gantong oras. Maraming nagmamadali at ina-expect nila maluwag lang yung kalsada. So kailangan natin mag-ingat. Itong daan natin ngayon, medyo mahabang ahon na hindi naman ganun ka steep, pero mahaba at pasigsag siya bago tayo umabot sa Patapat Bridge. Grabe, ang ganda. Madilim pa lang maganda na. Malamig ang simoy ng hangin. Sarap pagbike sa mga ganitong weather. Sana lagi na lang ganito. Noong 2015, nagbike all the way na din kami sa Ilocos, kasama ang mga kaibigan natin sa Team Bisikleteros. Kipit kami sa oras nun, at naging limitado lang din ang mga napuntahan namin. Kaya gusto kong gamitin ang pagkakataon na to para mas makapaglibot pa sa Ilocos. Woo! Sarap magbike.
napanood nyo tong video na to, siguro kagaya ko, meron ka ring passion sa cycling, or at least interest sa hobby or sports na to. Siguro maraming makaka-relate. Bakit ba minsan parang kulang ang oras para mag-bike? Siyempre, karamihan sa atin may mga responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, sa school, at minsan kahit gustuhin nating mag-bike, hindi natin magawa. Ayun, tingin ko normal yon sa karamihan sa atin. At unless professional ka, laging parang kulang ang oras. Dahil syempre hindi naman ito ang ginagawa talaga natin full time. Ituloy natin ang kwento mamaya dahil malapit na tayo sa una nating destinasyon. Halos lusong na rin ang daan, kaya i-enjoy muna natin. Malapit na tayo sa Patapat Viaduct. Grabe, ang ganda dito. Sana taga dito na lang ako. Wow. Wow. Dito tayo ngayon sa edge of Luzon Island. Ang ganda, grabe. Beautiful morning. Grabe, ang ganda dito. Breathtaking. Masabi ko lang, breathtaking. Literally at figuratively. Maganda at madaming ahon. Pero worth it. Next na pupuntahan natin ay yun, banda doon sa mga rock formations. Bakit kaya ganun, no? Kapag maganda ang view sa paligid mo, hindi mo ramdam ang mahabang ahon. Hindi mo rin namamalayan na malayo-layo na pala ang na-cover mo. Ilang kilometro lang ang layo ng next destination natin, Barangay Balawi.
Meron ditong mga rock formations na malapit lang sa daan. Kaya pwedeng-pwede itong side trip. So tuloy ko lang yung sinasabi ko kanina. Nung bago ako nagbabike, para akong nag-sprint lagi. Every week, bike packing, epic rides, long rides. Tapos nagkaroon din ng panahon na completely tigil talaga yung bike. And then recently, bumabalik ulit ako. So tingin ko ganun talaga yung typical cycle ng hobby, any hobby. At gaya ng ibang aspeto sa buhay, kailangan talaga natin hanapin ang balanse. Bigla ko lang naisip, parang kagaya lang ng pagbitbit ng bisikleta sa mga batuan sa dagat. Masyado pang nagmamadali, pwede kang madulas. At kung mabagal naman, nakakangawit din. Ganda talaga.
Pero iba yung daan na dadaanan natin pabalik. Meron tayong konting gravel section na dadaanan. Maiksi lang yon, tingin ko mga 1 kilometer. Pero parang maganda kaya gusto ko siyang i-check. Yun ang huling destination natin bago makabalik sa resort. Hinihingal na ako sa ahon. Bawi naman tayo ngayon sa inahon natin kanina dahil halos puro lusong hanggang sa ating next destination. Kung tama ang pagkakatingin ko, meron dito ang gravel section na maigsi. So gusto ko lang siyang ma-experience. Ayun, ito na. Wow! Sakit. Oo nga pala, naka-road tire ako ngayon. Kaya wala masyadong kapit. Pero buti naman, compact itong daan. Kaya hindi naman ganun kahirap. Kumakapit pa rin ng konti yung gulong. Wag lang natin bibiglayin yung torque. Buti na lang nakita ko tong daan na to. Mas maganda kaysa sa highway. Mas safe. Tsaka merong mga ganito. Gravel ulit. Kung curious kayo sa pakiramdam ng 28 mil na gulong, 80 PSI sa gravel, medyo masakit sa wrist, matalbog. Ito na ang dulo ng ating gravel adventure. Maiksi man ang ride natin ngayon, sobrang na-enjoy ko to. Para sa kagaya kong sa lungsod na lumaki, isang biyaya ang makapag-ride sa magandang lugar gaya ng Pagudpud.